Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay nakuha ng Lakers ang kanilang pangatlong sunod na panalo kung saan apat na player nila ang gumawa ng 25 or more points. At yan nga ay sila LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves at si Spencer Dinwiddie na nilagay sa starting lineup dahil sa pagkaka-out ni D'Lo. Napakaganda nga ng nilalaro ng Lakers lately at may maganda silang rhythm ngayon. Ganun pa man ay masusubukan nga ito next game dahil makakalaban nila ang malakas sa team ng Milwaukee Bucks. Malamang iisipin nga ng madami na wala naman yan. Tinalo na nga yan ng Lakers nang wala pa si LeBron. Ganun pa man, we all know na championship caliber team nga ito at kapag naglalaro sila sa kanilang full potential ay kaya nga nilang talunin ang kahit na sinong team. At kinailangan nga nun ni D'Lo na gumawa pa ng 44 points at ang game winner para lang makuha ng Lakers ang panalo. Sila ay may apat na panalo sa kanilang last 5 games at ang tanging talo nga nila ay kontra sa Boston Celtics nung nagpahinga pa si Giannis. Malaking tulong sa team ng Milwaukee Bucks ang pagbabalik ni Chris Middleton. Unti-unti na ngang lumalabas ang tunay na laro nila ngayong kompleto na sila na magiging mahalaga ang game na ito para sa Lakers dahil bukod nga sa dikit na standings, ito ang magiging first game nila sa 6 straight road games. At kung ikaw nga ang Lakers ay ayaw mong simulan ang road trip sa isang talo dahil nakakadala nga ito ng momentum. So Lakers versus Bucks, 7:30 AM Wednesday yan sa Pilipinas. Sino ba sa palagay niyong magwawagi? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Green. This past few games nga ay nagmumukha siyang isa sa mga pinakamagaling na player sa buong NBA consistently. At ito nga ang kulang sa kanya noon, ang maging consistent. May mga oras nga na magmumukha siyang future NBA star. At minsan naman ay makikita mo nga siya bilang isang trade piece dahil patay-sindi nga ang kanyang performance. Well, ang Houston Rockets nga ay may 8 ng magkakasunod na panalo at may 9 na panalo sa kanilang huling 10 laro. At si Jalen Green nga mga kaibigan na naunguna dito, averaging 34.4 points per game sa kanyang last 5 games, including ang one of his best performance kahapon lang na 41 points, 4 rebounds and 4 assists on 15 of 21 shooting sa field at 7 of 11 shooting naman sa 3-point line. At nangyayari nga mga kaibigan ang lahat ng ito ngayong injured si Sengun. At sa palagay ko nga ay hindi ito coincidence lang. Number 1 option na ngayon si Jalen Green at naglalaro sila sa mas mabilis na pace upang mas makabuelong mag-run and gun at umatake sa pinta sa open court si Jalen Green. Habang tuwing andyan nga si Sengun ay binabagalan nila ang pace dahil mas komportable si Sengun na maglaro sa poste tuwing half-court set. So ito nga ang next step para sa Houston Rockets. They have a bunch of young and very talented players. Enough veterans din. Hindi mo nga pwedeng ibaliwala ang mala Jokic potential na meron si Sengun. At hindi mo din pwedeng sayangin lang ang talent na meron si Jalen Green. Kaya naman ang next step nga sa kanila ay malaman kung paano ba sila magko-coexist kung saan pareho sila magbe-benefit ng walang magsasuffer ang laro. Mala Murray at Jokic ba na parehong kayang magtala ng 30 points sa isang gabi? Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?